Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us but I hope you're still tuned in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Singapore, kung saan dalawang Pinay po ang inakusahan ng pagnanakaw ng mga gamit at pera sa kani-kanilang mga amo. At sinasabi nga po ng ilan na inabuso ng dalawang domestic helper na ito ang kabaitan ng kanilang mga amo. Ang Singapore nga po ay isang maaraw at tropikal na isla sa Timog Silangang Asya. Kilala ang Singapore bilang The Lion City. Kilala din ang Singapore dahil sa kanilang world-class city airport na may falls sa loob. Tinatayang nasa 200,000 na mga Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho ngayon sa Singapore. Ang mga OFW ito ay aktibong nag-aambag sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng Singapore. Sa Singapore, marami nga po ang nagtatrabaho mga kasambahay mula sa Pilipinas maging sa Indonesia. Ang unang Pinay po sa ating kwento na inakusahan ng pagnanakaw ay kinilala pong si Princess Joy Domingo, 28 years old at isa nga pong domestic helper sa Singapore. Nagsimula pong magtrabaho si Princess sa kanyang South Korea na amo noong May 2021 sa isang condominium sa River Valley area. Pero hindi na po isinapubliko ang pangalan at litrato ng kanyang amo. Kasama po sa trabaho ni Princess ang pag-aalaga at pagsusundo sa anak na babae ng kanyang amo mula sa paaralan nito. Kasama din po sa kanyang trabaho ang mga gawaing bahay. Siya ay kumikita ng 750 Singapore dollars o humigit kumulang 30,000 pesos kada buwan. May day off din po si Princess tuwing linggo at bukod doon, binigyan siya ng sariling kwarto para tulugan ng kanyang amo. Sa unang buwan po ni Princess sa trabaho, binigyan siya ng kanyang amo ng halagang 100 Singapore dollars o 4,000 pesos bilang karagdagan sa kanyang sahod at dahil na rin po sa kanyang kahilingan. Nang sumunod na 2 buwan, humingi uli si Princess ng karagdagang bayad para sa kanyang sahod. Binigyan naman siya ng kanyang amo ng 200 Singapore dollars o 8,200 pesos. At nang sumunod na buwan ay nag-request na naman po uli si Princess ng increase sa sahod na 300 Singapore dollars o 12,000 pesos. At wala naman pong pag-aalinlangan na ibinigay ito ng kanyang amo. May access po si Princess sa lahat ng kwarto sa apartment ng kanyang mga amo. Kabilang po dito ang kwarto ng kanyang amo na laging iniiwang hindi nakalock. Sa kwarto po na iyon ay nakatago ang mga mamahaling alahas at branded luxury bags ng kanyang mga amo. June 2021, nang mapansin ni amo ni Princess na nawawala ang kanyang 2 Tiffany & Co na singsing. Pero hindi niya ito masyado inisip dahil akala niya ay na-misplace lang niya ito sa loob ng kanilang apartment. Makalipas ang ilang buwan, ng August 19, 2021, natuklasan po ng amo ni Princess na nawawala rin ang 5 sa kanyang mga luxury bags na Chanel. At dahil nga dito, nag-report na ang amo ni Princess sa mga pulis. At dahil wala na bang ibang tao sa loob ng apartment, ang unang pinaghinalaan ay ang kasambahay nga na si Princess. Sa investigasyon ay inamin naman kaagad ni Princess na 3 beses niyang ginawa ang pagnanakaw, kaya naman siya ay agad na kinasuhan ng theft. Ayon po kay Princess, kinukuha niya ang mga gamit kapag wala ang kanyang mga amo at agad siyang aalis ng apartment para ibenta ang mga gamit. Naibenta ni Princess ang 3 Chanel bag sa kanyang kaibigan na si Marjorie, 46 years old.
Para hindi maghinala ang kaibigang si Marjorie, sinasabi po ni Princess dito na mayroon siyang boyfriend na Indiano. At ang boyfriend na ito niya ay nagtatrabaho sa IT department ng Chanel brand at nakakabili ng mga bags sa discounted price. Agad naman naniwala si Marjorie kaya binili niya po ang mga luxury bags na Chanel sa halagang 7,450 Singapore dollars o humigit kumulang 300,000 pesos. Pero ang totoong halaga po ng mga bag ay 15,000 Singapore dollars o 600,000 sa pesos. Maisingit ko lang po, ang Chanel bags po ay madalas nating nakikita nga naggamit-gamit ni Heart Evangelista. Ang Chanel bags po ay talagang napakamahal at lagi pong nagtataas ang presyo nito. Kaya nga po ginagawa to ng investment ng ilan. Bukod pa po dito, pinaniniwalaan na binigyan din ni Princess si Marjorie ng isang Hermes bracelet na may halagang 1,100 Singapore dollars o humigit kumulang 45,000 pesos. At binenta din ni Princess ang isang Tiffany Co na singsing sa isang pawn shop sa Lucky Plaza sa halagang 920 Singapore dollars o 37,000 pesos. Pinaniniwalaan na mula sa kanyang mga ninakaw, nakakuha po si Princess ng 10,000 Singapore dollars o 410,000 pesos. Ayon po kay Princess, ang iba nga ay pinadala niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas para sa operasyon daw ng kanyang anak. Ang iba naman ay pinangbayad niya ng utang sa kanyang mga kaibigan sa Singapore. Pero October 2021, ay nakapagpiyansa po si Princess sa kanyang kaso. At habang nakapagpiyansa, naluluyan po si Princess sa isang hostel sa Southbridge Road kasama po ang isang babae sa loob ng kwarto. Hindi na po nabanggit sa mga balita kung anong lahi o kung Pinoy po ba ang babaeng nakasama ni Princess sa kwarto. October 14, 2021, umalis po ang babae para kumain at iniwan niya ang kanyang wallet sa kwarto. Dito na kinuha ni Princess ang 400 Singapore dollars o 6,000 pesos mula po sa wallet ng babae. Hindi naman po nagsumbong na sa mga pulis ang biktima dahil ayaw na niyang lumaki pa ang gulo. Pero matapos po ang 2 araw, ay kumuha muli si Princess ng 50 Singapore dollars o 2,000 pesos sa wallet ng babae nang iniwan niya nga ito sa kanilang tinutuluyan na kwarto. Pagka-uwi ay nagulat ang babae at nawawala na naman ang kanyang pera. Dito na nga po tumawag ng pulis ang biktima. Nung una pa nga ay itinanggi pa ni Princess ang krimen at umamin lang ng October 20. Ayon po kay Princess, ginastos niya ang pera para sa personal na pangangailangan at nagpadala siya ng 100 Singapore dollars o 4,000 pesos sa Pilipinas. Ayon po sa korte, hindi na binayaran ni Princess ang mga ninakaw niya sa 2 biktima. Nabigyan naman si Princess ng kontak mula sa Philippine Embassy para mabigyan ng tulong. At dahil nga po sa ginawa niyang pagnanakaw, Nang February 14, 2022 ay hinatulan po si Princess ng 1 taon at 2 linggong pagkakakulong. Ang pangalawa naman pong Pinay sa ating kwento ay isa din pong domestic helper na inakusahan ng pagnanakaw sa kanyang among may demensya. Ang kasambahay po ay kinilalang si Wimi Pascual, 42 years old. Si Wimi ay hinahir ni Ye Pei Hong, 49 years old, na isang Singaporean na may asawa at 2 anak. Kasama sa bahay ni Ye ay ang kanyang nanay na si Madam Go Gekyo. Si Madam Go ay 82 years old na po at may sakit na demensya. Ang demensya nga po ay isang uri ng sakit na hirap ng makaalala, makapag-isip at hirap nang gumawa ng mga desisyon sa paggawa ng mga araw-araw na gawain.
Ang pangunahing trabaho po ni Wimi sa pamilya ng kanyang amo ay ang pag-aalaga nga kay Madam Go. Sila din po ay magkasama sa iisang kwarto. Mabuti po ang trato ng pamilya ni Ye at ng kanyang pamilya kay Wimi. May 2021, kinontak si Wimi ng kanyang pamilya para humingi ng pera dahil kapos ang pamilya nga niya sa Pilipinas. Dahil po dito, nagdesisyon si Wimi na nakawan ang may sakit niyang among si Madam Go. Si Madam Go po kasi ay may sariling ATM na nakalink sa bangko ng kanyang anak na si Ye. At alam po ni Wimi na ang ATM na ito ay nakatago sa isang bag sa loob ng kanilang kwarto ni Madam Go. Alam din po ni Wimi ang password ng ATM dahil nakita niya noon na ininput ito ni Madam Go. Mula June hanggang October 2021, 23 na beses na nag-withdraw si Wimi sa ATM ni Madam Go nang hindi niya nalalaman. 500 Singapore dollars o 18,000 pesos at hanggang 1,900 Singapore dollars o 70,000 pesos ang pinaniniwalaang na-withdraw noon ni Wimi sa ATM. Pero sa kabuuan, ang nanakaw po ni Wimi ay 28,200 Singapore dollars o humigit kumulang 1 million pesos po. Ang iba ay ipinadala niya sa Pilipinas at ang iba naman ay pinagbili niya ng mga alas, accessories, pabango, sapatos at mobile phones. October 2021 nang madiskubre nga ni Ye na may nawawalang pera sa ATM ng kanyang nanay. Nagtaka naman siya dahil hindi naman kumukuha ng pera ang kanyang nanay. Kaya naman, dahil si Wimi lang ang nakakalam ng PIN bukod kay Madam Go, tinanong ni Ye si Wimi kung nagnanakaw siya ng pera. Di naman po nagtagal ay umamin naman si Wimi sa krimen. Ibinilik naman ni Wimi kay Ye ang 3,000 Singapore dollars o 100,000 pesos na kanya nga kinuha. Pero kahit na nagbalik siya ng konting pera, isinumbong pa din ni Ye si Wimi sa mga pulis. Dito na nga hinuli si Wimi ng mga pulis at kinasuhan ng theft at agad pong ikinulong. Sa trial ng kaso, umamin si Wimi ng guilty sa isang kaso ng theft sa kanyang mga amo. Umiiyak po si Wimi sa kanyang mitigation plea habang sinasabi sa judge na nagsisisi siya at umaasa lang ang kanyang pamilya sa kanyang sweldo para suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga nababatang kamag-anak. October 17, 2021, hinatulan po si Wimi ng 1 taong pagkakalong para sa kasong pagnanakaw. Nakakalungkot po magbasa ng mga ganitong storya ng ating mga kababayan na gumagawa ng hindi maganda sa ibang bansa at sinisira po ang tiwala ng kanyang mga amo. Kahit saan man tayo magpunta at kahit saan man panig po kayo ng mundo naroroon, ay lagi po nating isiping gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At lagi po tayong magdasal araw-araw. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!